kung sino sa buhay mo, si Maya Santos. Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot? Gusto mong pag-usapan yan? Kung gusto mo, okay sa amin, pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang Pork Barrel Queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayanan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas, iyan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap. At karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung vice cam and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung Alitagtag drug haul. Nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pahiramin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue. Sa issue pa lang yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang isagutin mo yung bakit merong 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung, ako I'd like to think mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight at they will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng Pork Barrel Queen tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014. Salamat kay Joa De Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mong mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito. Anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Haul, yung Alitagtag Drug Bus. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasabat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi niyo na pinag-uusapan. Wala nang impormasyon ng mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag